The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who want to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Hello, everyone. So, welcome to FAPSTOK, Friends and Online Professionals. This show is for you. FAPSTOK is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. Please like our page, facebook.com/fapsco.ph, and you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or visit our website, fapsco.ph. And of course, we would like to thank our partners, FAPSCO Media, FAPSCO SMM Team, and Membership Committee, FAPSCO members, and Filipino online professionals industry. And of course, I would like to say hi and ask kung kamusta naman ang aking beautiful co-host na si Miss Jehan. How are you, Miss Jehan? Hello! Naririnig niyo ako? Yes po. Oo, kasi humihina yung internet ko, kaya nasa ano pa ako ngayon, nasa lakwatsa mode pa ako ngayon. Pero, ayan, ngayon pala din ako magdi-dinner kasi tayo mga super moms ay talagang, ikaw may kumain ka na ba? Hindi pa, Miss J. Hinihintay ko ang aking beloved better half. Tinitiis ang gutom. Sige. Sana all.
Sana all talaga. Sana all. Ayan. So we are so excited, of course, bago nating introduce ang ating guest, we would like to also welcome our viewers sa ating Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. And kung may mga questions kayo later on, you can post it in the comment section po sa ating Facebook Live. And we are so excited to introduce our guest for tonight's show. So, we would like to introduce Miss Emma. She is an experienced online freelancer who has been serving clients as a tech BA for over 10 years. Wow. Emma has honed her skills in marketing, setting up online courses and programs, website, and funnel design, and has helped countless clients achieve their goals with her expertise. Her leadership abilities are also evident in her work as she has trained a team of 10 VAs, wow, to follow in her footsteps and help other VAs connect with amazing clients. Emma is a passionate, obviously, about her work and is committed to delivering high quality results that exceed expectations. So let's discover how Emma managed to train 10 VAs while juggling her role as a mom. Ngayong mother special natin for this month. So hello, how are you, Miss Emma? Hi! Thank you for having me today. Yan. So, kwento mo naman sa amin yung journey with motherhood, paano na-change ng freelancing? Because ever since ba, nung mag-start ka as a mom, freelance? No, actually, nung nag-start ako, never kasi ako nagkaroon lang like ibang work. Like when I decided na I wanted to work, freelancing na agad yung pinasok ko. So, as in, like I started out without any experience at all. So, I guess, kaya rin ako parang nag-gear towards freelancing and working from home kasi maliit pa yung anak ko noon. Like, I think she was 10 years ago, 16 na siya, 6 lang siya noon. Oh my God, ang tagal na! Na-realize mo. Na-realize ko, oh my God, at tanda ko na. I can relate. Yeah. Yeah. I think I started like 2013, around 2013, ganun. Yeah, 2013. First work ko? I think I started with kasi naalala ko nung nag-decide ako mag-start, Odesk pa noon, wala pang Upwork. Tapos, doon ako naghanap ng projects. Tapos, napadpad ako like doing transcriptions. Tapos, naalala ko yung bayad pa sa akin ng like 10 cents per minute. Per audio minute yung bayad. Kaya like, sobrang niya talaga. Tapos, hindi pa naman ako sobrang nun. Siyempre, pag transcriptionist ka, alam ko kailangan mabilis ka mag-type. Ganyan. So, as in, sobrang hindi talaga ako like mahawak ng computer, ganyan. Kaya sobrang bagal ko. I remember I would work around like 12 hours to more than like or more a day para lang makapag-transcribe ng like an hour ng audio or wala pa nga. Tapos sobrang liit lang ng bayad niya, yun ang naaalala ko. Like in a week, I would earn like 700 pesos. Ganon. Tapos, nag-work ako ng around 10 hours a day. Ganun siya talaga. As in, umiiyak na ako. Like, ganito ba talaga to? Tama ba tong pinasok? Oo, ano ba itong pinasok ko? Pero, pinagdaanan ko din yan. Yung, alam mo yung parang yung mga nagka-captcha, lahat yun na-try ko noon. Kasi syempre, pag bago ka pa lang, lahat ng makita mo, lahat ng mag-invite sa you na work sa Odesk noon kasi hindi pa mahigpit kaya marami pang nakakalusot. So, lahat yun na-try ko. Tapos, fortunately, I think yung next gig ko, natanggap ako sa agency. Tapos doon na siya talaga nag-start. Doon na ako kahit pa paano naging maayos yung work ko, ganyan.
Wow. Curious lang ako, Ma'am Emma. Anong gamit mong tools? Eh, hindi pa uso dati yung mga AI tools na nagagamit this time. So, curious ako that time, ano kaya yung tools na ginagamit mo for transcribing? Yan. Parang noon talagang pakikinggan mo talaga siya. Unlike ngayon, may mga na kasi play mo lang like sa sa Google Docs, 'di ba? I-play mo lang yung audio kung saan na niyang i-transcribe. Syempre hindi ko pa yun alam noon. Probably siguro meron naman na noon, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi talaga ako like techie noon. Wala talaga ako alam sa computer. I remember, tatawagin ko pa yung batang kapatid ko para turuan akong mag-Word, mag-Excel. Oh my God, nakakahiya. Ganun ako kalala nung nag-i-start ako. Kaya wala pa talagang manual talaga yung transcription noon, yung pagta-transcribe ko noon. Manual talaga siya, pakikinggan mo, ganyan. Tapos, mahirap pa siya pag may, ang tawag dito, oh my God, nabablanko ko. Pagka hindi malinaw yung audio, ang hirap niya. Diba? So, pag hindi clear yung mga salita, ang hirap niya. So, doon ako nag-start. Siguro for like mga 3 months ginawa ko, 2 months. Bago ako nakahanap ng maayos na work talaga. Relate ako dyan. Nag-transcription din ako for almost a year. Ang bahaba talaga ng bigayan sa transcription no? Talagang 700 a week. Tapos lagi akong pagod. Talagang napapaiyak ako. Pero alam mo, nare-realize ko, parang fortunate pa rin ako. Kasi may mga like now, di ba, sa mga groups, kapag nagbabrowse ako, yung mga post ng iba na like na taon na sila nagda-try, hindi sila nakakahanap ng client. Pero ako naalala ko like 2-3 months like after nung gumagawa ko ng mga transcription, nakahanap naman ako ng maayos na work. So parang feeling ko, parang ang fortunate ko pa rin nung, buti na lang, parang ang lucky ko nung nag-i-start ako. Kasi yung iba nga, kaya minsan yun na iniisip ko pagka may mga times, syempre 10 years na, di ba? May times na parang ayaw mo na, parang pagod ka na, parang may isip mo, Diyos ko, paano yung pinaghirapan mo, di ba? Parang yung iba nga, hirap na hirap makahanap ng client, tapos go, maarte, ganun. Pero paano nga, what motivated you na talagang hindi mag-give up? Kasi kahit ako nung nagta-transcription ako, writing like 300 pesos per day. Parang gusto mo na iyak ka na lang, ano bang mabibili ko dito kahit yung gatas na ako kulang. So, I mean, what pushed you to keep on going at maghanap ng much better opportunities? Kasi siguro, for years kasi nasa bahay lang talaga ako. So parang wala. Pag tapos na yung gawaing bahay, wala ka nang ginagawa, lalo na lumalaki na yung anak ko, 'di ba? At saka parang feeling ko bilang may bahay, parang iba kasi pa rin yung may sarili kang pera, 'di ba? Like, and yung nakakatulong ka sa expenses. Pero iba pa rin talaga yung confidence, tsaka yung na nabibigay na parang nag-earn ka ng sarili mong pera kahit konti, na may ambag ka. Alam mo yun. Not that, alam ko naman, ang hirap maging housewife, Ang sa akin lang, parang iba yung may sarili ka talagang pera. Iba yung independence na binibigay pag alam mo na kumita ka ng sarili. Ayun, nakaka-inspire naman po. And during po dun sa transition nyo, meron po ba kayong parang biggest fear na masasabi ninyo in those times na, especially pagka feeling mo, tama pa ba tong itong road na tinahak ko? Yung fear ko, kasi gustong-gusto ko, siguro yun pa isa kong ring motivation, kasi gustong-gusto ko talaga mag-work. Parang, kasi pag lumalaki na kasi yung bata, syempre, di ba, parang kumukonti, hindi na sila alagain. Tsaka yung naiinip ka sa bahay. So, yun yung siguro yung motivation. Gusto ko lang talagang magkaroon ng work and mag-earn para sa sarili ko. Tapos yung biggest fear ko, talaga is, kaya ko ba? Tatagal ba? Kasi nga wala akong alam.
Kaya nga sa transcription, yun yung mga una kong hinanap kasi hala ko magta-type lang ako, wala akong gagawin, hindi ako mahihirapan. So, yung fear ko talaga nun, kaya ko ba? Like, gustong-gusto ko to, kaya ko ba? Tapos, ewan ng Diyos, ito pa rin naman ako, nakaya ko naman. Pero yun yung fear, like, is this for me? Yun nga, kaya ko ba siya? Anong gagawin ko? Tapos yung mga, like yung little things na paano pag kailangan, like yung mga interview, kaya ko ba? Lahat yun talaga, parang feeling ko hindi ako qualified sa ginagawa ko. Parang ganun. Anong sinasagot mo sa mga interviews? Kasi I'm sure ilang beses ka rin na-interview nun eh. So, did you fake it till you make it? Or talagang naging honest ka ba sa mga limitations ng skills mo that time? Fake it till you make it. Sorry. Pag-research na lang pag ano eh, no? Alam, hindi ko siya i-advise. Hindi ko talaga siya i-advise. Pero parang siguro, parang feeling ko, hindi naman siguro desperate, pero sobrang gusto ko lang talaga. Hindi naman siya like 100% like fake it till you make it. Parang ganito kasi yung technique ko nun. Pag nagbasa ako ng job description, lalo na nun sa Odesk or sa Upwork, diba? Nakalagay naman dun like kung anong tools yung kailangan alam mong gamitin, ganun. So, bago ko siya applyan, nire-research ko lahat yon. Tapos, nag-sign up ako dun sa mga software, sa mga tools. Tapos, syempre, parang technically, may alam na ako, basic, di ba? So, hindi naman ako like 100% nagsinungaling. Like, they ask if, like, for example, do you know how to use MailChimp? Sasabihin ko, very basic, yeah. You know, I have a little bit of experience, pero yun, parang pero kaya ko yan, ganyan. Tapos, pero yung experience, yun, naging honest naman ako na mama ko na first time work ko yun. Pero dun lang tayo sa mga, like, yung mga skill set na minsan, fake it till you make it. I'm sorry. Hindi ko siya i-advise. Kasi ang hirap din niya. Kasi once na napaniwala mo naman, kailangan mo naman panindigan, di ba? Hindi naman porke napasa mo na yung interview pagdating dun sa work. Siguro yun din yung isang naging mahirap nun. Kasi syempre, hindi ko naman pwedeng i-charge yung client habang in-explore ko yung di ba, kung ano mang tools yun, di ba? Syempre, yung input lang yung i-charge mo and yung actual time na nag-work ka. So, for me, bago ko magawa yung task na dapat siguro 30 minutes lang, siguro mga 2 hours ko yun in total gagawin. Kasi pag-aaralan ko pa siya, di ba? So, talagang siya, ang hirap niya talaga. Pero since, talagang gustong-gusto ko talagang magkaroon ng client, magkaroon ng work. Yun na yung ginawa ko. Nabanggit mo, na yun yung first job mo. As in, first job ever? Or nanggaling ka rin ba? Ang question sa comment natin is, nanggaling rin po ba kayo sa BPO na na before? So, hindi talaga, wala experience? No. Hindi po ako. Yes. And actually, if I'm being honest, hindi ako nakagraduate ng high school or college. Kaya sobrang mangmang. Hindi naman mangmang. Pero siguro, hindi talaga ako nakatapos like ng school. Pero I think yung parang pinaka feeling ko medyo nakapagbigay sa akin ng confidence rin noon. Kasi mahilig ako magbasa, mahilig akong manood ng movies. So alam ko na I'm a good communicator. Parang alam ko na yung comprehension ko, siguro yun lang yung skills na meron ako noon. Alam ko na kahit nakabahan ako, alam ko naman na marunong ako mag-English. Siguro yun lang yung yun lang yung alam ko noon. Huwag mo lang yung comprehension mo. Ba yun? Yeah, pero diba? Yeah. Kasi dami nga yung pag mababa yung reading comprehension mo, hindi mo talaga maintindihan yung instructions eh. Tsaka parang naalala ko, nung nag-school naman ako, okay naman ako sa school. Kaso nga lang, medyo wild yung teenage years natin. Kaya I ended up not finishing school. Siguro isa pa yun sa naging motivation ko. Kasi parang ano lang gagawin ko? Like, hindi naman ako nakapag-tapos. Parang eto lang yung work na
parang pwede talaga sa akin. Like, pwede kong gawin yung fake it till you make it. Kasi, ang hirap kayo maghanap ng work dito sa atin. Ang daming hahanapin sa yung mga requirements. Paano ko naman yun i-provide, di ba? Wala naman ako ng mga yun, di ba? Like, kaya, mahirap talaga na nag-start ako. Ang galing naman po. Tapos parang curious lang din ako. Mayroon akong na-keep kanina na question pero ano yan, ano lang siya, parang ano lang na question. Pero hindi seryosong question, may mas seryosong question. Cassette tape pa ba yun? Or CD, di ba? Makaka-curious ka. Ano kayang ginagamit ni Ma'am nun habang Ano naman na, sinesend naman na nila yung audio file. Like, digital na rin naman siya. Like, sisend yung audio file, yung MP3 file, tapos yun yung pakikinggan. May Dropbox na nun, doon mo isisend yung transcription, yung file, excuse me, yung document, yun. Pero ano na siya, hindi ko na inabot, hindi naman ako nag-like kailangan ng CD or CD player. Hindi ko tayo ganyan katanda. Wala mo na inspire kasi despite the fact na hindi ka nakatapos, yung experience mo is talagang self-taught. Ikaw yung nag-DIY talaga literally. Nag-DIY ka ng success. So, ngayon you're already sharing that success with other VAs. So, paano mo naman, how did you reach that point na naisip mo, ay, qualified na ako to train other people and alam mo yun, to lift them up in the way na na-lift up ko yung sarili ko? Kasi, nag-start ako, syempre mag-isa lang ako, like, solo show lang talaga ako noon. Pero nung nag-decide na ako, naalala ko, that's how I met Rosh 7, 8 years. Actually, nakilala ko si Rosh, feeling ko parang, kaka-start niya lang din. Parang ang tagal ko nang kilala si Rosh eh. Like, chinat ko talaga siya. Siya talaga yung unang nakita ko na like, na successful na sa freelancer, nagte-train na siya doon, may academy na yata siya noon, ganyan. And then I learned na halos sabay lang kami nag-start, pero siya, na talaga, successful na siya in that short period of time na nakaka-start niya lang. So, parang yun rin yung nag-inspire sa akin, si Rosh. Tapos I also followed other like successful freelancers. And then, siguro in like a year, 2 years, parang nag-ano na ako na dumadami na yung projects. Kasi yung mga trinain ko na VAs, hindi naman sila parang kinoach ko sila and then they had to pay me. Hindi yun siya ganun. So yung 10 VAs na yun is my team. So nung dumadami na yung yung clients ko, I started with 1 VA. So I had this VA na 7 years siyang nag-work sa akin. She's still working with me now. Tapos from time to time sa mga projects. Tapos meron, tas yun, dun ko na-realize na parang kailangan ko na nga, syempre, kailangan ko silang i-train, 'di ba? Para matutunan nila. Sobrang proud ako sa kanila. Kahit na nitong lately kasi nag-stop na akong work sa multiple clients. Parang proud ako sa kanila kasi nailipat ko sa kanila lahat yung clients ko and happy sila sa kanila. Parang masaya ako, tapos nakita ko na lalo na yung kauna-unahang VA ko, like nakabili siya ng bahay, may business siyang sarili, and I'm really proud na alam mo yun, na may natulungan ako na kahit papaano na na-inspire kong ganun. Pero yun, yun yung nag-ano sa akin na doon nag-start yung pag-train ko ng other VAs. Tapos minsan, pag may mga clients na lumalapit sa akin tapos nagpapahanap, tapos hindi na namin kaya, doon naman ako naghahanap ng iba. Like,
si Rosh at saka si Shirls, sila talaga lagi kong mini-message pag kailangan ko ng mga VA, like may client na naghahanap tapos hindi na kaya ng team ko, doon ako nung magtatanong ng alam ko kasi sa FAPS ko marami magagaling. Na ako dyan. Napalaw ko sa Yes. Na ano ko talaga. Tsaka ang galing kasi nakikita ko rin lagi madalas yung mga post mo sa GC natin na naghahanap ka ng additional VAs. Ang sarap lang ng feeling na talagang pay it forward mo na. Masarap talaga siya sa feeling. Tsaka hindi naman kailangang like marami kang matulungan, 'di ba? Like kahit isa lang 'yan or dalawa, and it doesn't have to be like sobrang laking yung maturuan mo lang sila konti kasi konti lang naman yung at the end of the day yung skill pa rin nila yun yung pa rin nila naman yung nag-lift up sa kanila, and konting lang naman yan, tinuruan mo lang kung paano maggumawa ng website pero at the end of the day yung sarili pa rin nilang skill and sarili pa rin nilang effort yung yung success nila sa kanila pa din yun. Pero nabanggit mo kanina, yung may mga naiponder na sila, like nagkabahay and all. What about you? Sa ilang years mo na yung pag-VA, online work, na ba so far yung mga naipundar mo? Simpleng buhay pa rin naman, pero kahit pa paano, nakabili naman kami. Nakakuha akong bahay, pero hinuhulugan ko pa siya hanggang ngayon. So siguro mga in the next 10 years, kailangan ko pang mag-work. And, ayun, sasakyan na maliit. Tapos, pinaka-ano ko lang talaga yung anak ko, nakakapag-aral siya sa magandang school. Yun. I think yun yung pinaka-ano. Ang napundar ko, stress. Ang napundar ko, stress. Grabe, stress talaga. Man yan. Joke lang. Stress? Siguro ang bukod sa like material things, yung napundar ko friends, ganyan sila Rosh, yung mga sa FAPS ko, memories, like experiences, learnings, yun yung mga knowledge, wisdom. Siguro yun yung mga talagang treasure ko na napundar ko from like working, kasi like I started out with like literally like nothing in terms of skills, experience. So I guess yun talaga yung masasabi kong napundar ko. Yung everything that I know right now. Yun, ano naman po, Miss Emma, parang ano naman yung parang pinaka maganda or naging benefit ng naging connection ng naging work mo online and your relationship with your kids or with your children? Buti na lang, isa lang yung anak ko. Kaya, child lang pala. Oo. Kaya siguro yung yun talaga Yun talaga kasi para sa akin yung pinaka-greatest advantage ng freelancing and working from home. Yung time na nasa-spend mo with your family. Don't get me wrong kasi yung iba kasi akala na pag nag-work from home ka, like yung time mo kasi kahit ang gawin mo madi-divide pa rin kasi kailangan mo pa rin mag-work, like not all the time kasama mo sila, nandyan ka in the same space pero hindi mo talaga naman sila like napapansin minsan, 'di ba? Pero yung pagkailangan niya ako, andyan agad ako. Yun yun siguro yung pinaka-benefit, 'di ba? Kasi minsan nakaka-attend ka ng mga PTA. Yes. Nakapunta ka sa mga school activities. Yes. 'Di ba? Yung freedom tsaka yung flexibility, yun siguro yung yun yung pinaka-benefit pag nag-work from home. Ko lang kagaya ngayon, nasa travel ako, yung mga anak ko nagpe-prepare mag-night swimming habang ako nandito. Diba? Mga ganong peg. Ang saya. So, Ma'am Emma, may
curiosity lang din ako na ano, may related ba na event sa buhay mo nung bata ka pa na nakikita mo na connected sa kung nasaan ka ngayon? Parang nakita Actually, mo ba yung wala. sarili mo? Actually, wala. To be honest, ang taas ng pangarap ko nung bata ko, gusto ko talaga maging model or maging artist or maging actress. Yun talagang Pwede pa naman. model talaga. Pwede pa naman, girl. Yun talaga, kaya parang sabi ko, parang hindi ko talaga na isip na ganito yung yung magiging work or career. So, parang actually, parang if I think about it now, parang pag inisip mo, ang galing talaga, no? I think, minsan, hindi mo talaga alam where life takes you. And I guess, yung mga decisions ko sa buhay, yung take sa akin kung nasan ako ngayon. Kasi 'di ba kung nag-aral siguro ako noon or baka naging model talaga or parang naisip ko noon gusto ko din maging flight stewardess ganyan. Parang yun yung mga naisip ko noon pero girl di ko alam. 10 years from now 90 kilos ka. Hindi ka pwedeng mag flight stewardess. Pero hindi ko talaga naisip na ganito yung magiging work ko. At hindi ko alam noon, lalo na may gantong work pala. Pero like as a student, may mga syempre siguro kasi lahat tayo may mga naging rin tayo, undertakings tayo nung students pa tayo na somehow naging parang na-hone natin siya as a skill ngayon na nag-online work na tayo. So, ikaw ba may naisip ka like, nung high school or elementary na pinaggagawa mo nun, na sa tingin mo, uy, ito yung parang naging naging prelude to what I'm working, what my work is right now? Siguro alam kung may connect ba sa pagiging techie ko ngayon. Alam mo, noon, bago pa lang nauso yung cellphone, 'di ba? As in, hindi ko talaga titigilan yun hanggat hindi ko nalaman lahat ng settings, lahat ng sikreto ng cellphone, like lahat ng kung paano siya. Parang ganun talaga ako. Like when pag inano ko yung attention ko sa isang bagay and may gusto akong gawin, talagang hindi ko siya titigilan. And naalala ko, mahilig talaga ako like mag-figure out ng things nung bata pa ako. And then sa school, okay naman ako sa school. Pero nung sa school kasi, yun din talaga yung pinagkakaabalahan ko. Like mga play, yung mga ganun. Ang layo talaga. Mga school play. Mahilig akong mag-report. Yung mga ganun. Kaya parang anong connect? Pero naalala ko nun, siguro yun lang yung kalit-liitan parang kaya kong i-connect sa ginagawa ko ngayon. Kasi tech VA ako eh. Siguro yung yun lang talaga. Tsaka yung yung pag may isang bagay na paano ba to? Paano to gawin? Like yun, ganun ako dati pa. Ayan. So, next question po is, how did you manage to train 10 VAs while juggling your role po as a mom? Siguro, to be honest, parang hindi ko rin alam paano ko lahat na pagsabay-sabay siya. Siguro unang-una kasi isa lang naman yung anak ko, tsaka hindi siya alagain. So, I really had lots of time nun. Siyempre sa work, tapos, babalance mo lang talaga eh. And since nga flexible naman yung work, diba? So, ma-manage mo nang maayos yung time mo. Ganyan. Like, okay, itong morning na to, nanay duties. Tapos mamaya. And I think, pinaka-ano pa nun kasi, usually, pag naghahanap ako ng VA, nung mga, yung malapit sa akin. So, physically, nakakapunta sila sa bahay. Tapos, that's how I was able to train them. Kasi nasa bahay sila, as in, nasa computer ko sila, nasa tabi ko sila. Kaya talagang naturuan ko sila. Hindi like nag-screen share. Yung unang-unang VA ko, malapit lang siya sa location ko. Kaya, napunta talaga siya sa bahay pag marami kaming work. Ganun. Tapos, parang
ang swerte ko lang din kasi lahat ng nahahanap ko noon na na VA, madali talagang turuan. Kahit na alam ko na wala akong pasensya talaga na mahaba. Ako na siguro yung pinakamaiksing pasensyang taong nakilala ko. Pero fortunately, lahat nung nakaka-work ko na VA, lahat nung magaling sila talaga. Like saglit lang talaga natututo sila. So, talagang yung success nila, parang kanila pa rin talaga yun eh. 'Di ba? Yung konting turo mo lang, dahil magaling na talaga sila, kaya madali lang, kaya hindi ako nahirapan. Parang feeling ko tuloy, kaya pag nakakakita talaga ako recently, nung mga nagpo-post na parang nahihirapan na sila, hindi sila makahanap ng clients, like paano sila magkakaroon ng experience, yung mga ganun. Parang habang binabasa ko yung mga post nila, parang sa isip-isip ko, huwag ka lang titigil. Dadating din yung time mo. Parang alam. ang sarap replyan lahat no, na huwag kayong tumigil. Dinaanan din namin yan. Pero may ka ba, yung parang may specific, kumbaga niche or specific target ng profile ng mga tinutulungan mo, like mothers only or mga newbies lang or kahit sinong interesado na natikita mong committed? Wala nun. Basta naghanap ako ng VA, tapos available, tapos gusto talaga yung mag-work. Pero wala naman akong pinipiling ganun. Ang galing. So parang parang talaga siya na it's not really sa kung ano yung natapos mo or kung ano yung naging experience mo. It's really on what really matters is yung persistence, yung commitment. Tsaka feeling ko talaga may mga taong trainable talaga. Alam mo yun, yung konting mo talaga, yung kailangan mo lang bang umpisahan. Kasi halimbawa, yung isang VA ko, like, turuan ko kunyari mag-active campaign. And active campaign para siya sa ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, yung sila na mismo, okay, yung malaman lang nila kung para saan yun. Tapos kung ano yung mga basic na kailangan na ginagawa ng tool or software na yun, di ba? Tapos sila na. Sabi ko, okay, spend an hour or two, kalikutin mo yung na yan. Tapos, okay na. Ganun. Maswerte, feeling ko talaga ngayon, parang ngayon tinatanong nyo, kung ngayon ko lang nare-realize na parang ang swerte ko rin nung nag-i-start akong bumuo ng team. Parang yun. Parang na magnet mo, you've drawn the right kind of people. Exactly. Hindi hindi lang pati sa team, pati clients, ganyan, pati circle of friends, ganyan, sila Roche, sila Cheryl, sa Fabsco, ganyan. Ayun. So, looking back po doon sa inyo, lahat na napagdaanan ninyo, masasabi niyo po ba na kung yung glass po ninyo is it half full or half empty? Half full. Kasi feeling ko, ewan ko kung part lang yun ng pagtanda. Parang, kasi kanina, di ba, napagkukwentuhan natin, no, right now, isang client na lang talaga yung talagang full-time ako. Tapos, I have this one client na hinihelp ko pa minsan-minsan. Yun na lang talaga. So, I had yung team ko, yung VA business ko, I had a good run. Although, ayoko naman masad. Pero kasi siguro dumating lang ako dun sa point na parang hindi na siya para sa akin. Yung sobrang like yung business, yung sobrang, yung talaga, kasi there was a point na 20 yung clients na minamanage namin. Like, 20 mahigit. That is why I had to like at some point na meron like 7 kaming nag-work talaga sa team. Tapos kaya siya parang 10 kasi minsan syempre may aalis, tapos I had to train again, ganun. Pero
sa peak namin, like 20 na clients. So, parang na-burn out ang lola nyo. And I think, naano rin kasi ako, kasi di ba I follow other freelancers, yung mga successful freelancers. So I had this notion na for me to be successful, kailangan ang dami kong clients, kailangan meron akong team for me to be successful. Pero I think during the pandemic, parang talagang yung pandemic, parang ang daming realizations na ano sa'yo, di ba? Parang na-realize ko na yung success talaga, hindi pare-pareho siya sa atin. So, kasi noon parang inano ko masyado yung sarili ko sa success na nakikita ko sa iba. So, kailangan yun din yung sa akin. Pero, I think I realized na na hindi yun yung success sa akin. Yung success sa akin is yung I still earn the same income like before nung may team ako. Tapos, hindi ako mentally exhausted. Ano mo yun? Parang yun yung success for me. Parang ngayon, kahit na ako na yung, noon kasi, kahit hindi na ako yung as in yung nag-work talaga, pero the fact na I still need to look out for like 20 clients and then team, talagang hindi ko siya kinaya. So I guess like, I was like, enough is enough. Kahit love ko yung mga clients ko, I had to say goodbye. Ganun. Kasi, like I said, kaya nga ako nag-work from home kasi gusto kong mag-spend ng time sa family ko. Pero at some point talaga, nung sobrang busy, hindi ako makalabas ng bahay. Asan na? Wala. Asan na yung time? Gusto kong ibigay sa kanila, di ba? So, ayun. Talagang, pero right now, I think, so half full. Kasi now, ang gusto ko naman, kahit na nag-full time na lang sa isang client, ang dami ko pa rin gustong matutunan in terms of, sa like expertise, skills. I've always been a tech VA, pero ngayon sa work ko, sobrang bait ng client ko, kaya mas marami siyang natuturo sa akin. So, like, ngayon, like, management, like actual business management, yung mga ganyan. So, half full pa din siya kasi ang dami ko pa rin gustong matutunan. Gusto ko pa, tsaka, gusto pa nating yumaman. hindi pa tayo nakarating doon. May utang pa tayo sa bahay. May mortgage pa. Yes, 'di ba? Tsaka yung anak ko kasi college na siya sa pasukan. So, half full pa din. And I think it will always, ewan ko, parang para sa akin, masama ba yun? Parang sa ngayon, feeling ko, hindi ko alam if it will, siguro magiging full lang siya pag feeling ko na-achieve ko na yung gusto kong ma-achieve, like sa career ko. Ang galing. Pero gusto ko yung part na parang you redefine your own success after ilang years ng pagde-define ng success mo based sa kung ano. Kasi I feel like lahat tayo na nag-online work, no? Na-experience talaga natin yan na, uy, si ganito, si ganyan, yung grupo niya, napaka-active, or yung agency niya, napaka-booming and all. Pero gusto ko yung part na, okay, nag-set ka ng sarili mong standard and this is what success means for you. I think yun dapat yung maging goal ng bawat isa. Kasi, okay lang, mag-DIY ka, mag-accept ka ng napakaraming clients in the beginning. Pero, in the end, redefine your own success. Diba? True. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Parang, ang hirap para sa akin nung talaga nung nile-let go ko na yung mga clients ko, nung nag-buy ako sa team ko. Oh my God, ayoko mayak dito. Pero sobrang lang talaga kasi isa pa yun na sobrang fortunate ko, ang sobrang babait ng mga client ko. Walang masamang tinapay talaga. Syempre in 10 years, may mga na-encounter ako na hindi ko ka-vibes. Pero never akong nagka-problema ng sobrang lala na yung nag-part kami ng ways ng hindi okay. Like, ganun. And yung mga clients na kinip ko until nag-decide ako na i-close na yung VA business ko and then maghanap ng full-time na work. Parang yun siguro yung pinakamahirap
na ano ko in my like entire career, yung ganun. Pero fortunately, yung mga clients ko nun, kahit pa paano nakakahay ko pa rin sila, ganyan, diba, sa social media. Pero, kaya yung iba kasi, feeling ko kaya rin, kasi iba talaga ngayon na, alam mo yung may access tayo sa, like, sa social media. Tapos nakikita mo yung ganap ng iba sa buhay nila. Tapos hindi mo hindi mo maiwasan na minsan, ay gusto ko din yan, sana ako din. Kaya yung iba na nag-i-start, lalo silang na-frustrate. Kasi nakikita nila yung success nung iba. Parang hindi sila makahintay na sana ganun na rin sila. Kaya feeling ko talaga isa yun sa mga reasons kung bakit yung iba, alam mo yun, ang panghihinaan ng loob, talagang sobrang frustrated na sila kasi parang hindi, ang hirap-hirap. Kasi nakikita nga nila yung mga iba, tapos bakit sila ganyan na? Bakit sila nakaya nila? Ba't ako hindi? So, feeling ko nakakadagdag sa pressure rin minsan. Hindi yung feeling, Mars. That's really, that's a reality. Kasi kahit ako na-feel ko yan minsan eh. Yung i-compare mo talaga yung success mo, sarili, yung level mo sa level ng mga sinusundan mong, pina-follow mong mga ano. Yan. Pero ang ganda ng kwentuhan, pero kailangan na nating mag-Fabs talk. Yes. Yes. Ayan. So, isang tanong, isang sagot ito, mabilisang tanungan lang. So, ano ba, ako na sa first 4 questions? Sige pa. Yan. Sige, umpisahan natin. Morning or night person? Morning. Wine or beer? I don't drink. Wine. Beer tayo. Beer tayo. Okay. Online tool. Okay, number 1, online tool you can't live without. WordPress. Love it. Regular home office attire. Sorry, pambahay lang talaga. Like, I need to I need to be comfortable. Kung lalo na kung alam ko na madugo yung gagawin ko for the day. Okay. Kaya pambahay attire. Ayan. Okay, go na. So, before ako mag-ask, ay hahay ko lang yung pahabol natin na nag-comment sa ating live. So, si Sir Dennis, hello daw, beautiful host. So, kiniklaim namin yan, Sir Dennis. Thank you. And kay Miss Byrne, greetings from General Santos City. Hello po sa inyo. Ayan. So, ang question ko po is, where do you go when you get bored or tired? Tagaytay. Kasi malapit kami doon. Wow. What would your pet say? May pet po ba kayo? Yes, 2. Sobrang kulit. Ano pong name? Si Ellie at saka si Engot. Okay, pag tinanong namin si Ellie at saka si Engot, what would your pet say about you? Mahilig ko silang pakainin. Okay po. So, describe your life using film title. So, kung merong isang pelikula, anong titulo yung iyong buhay in overall? Oh my God! Oh my God! Title. So, it doesn't like, hindi naman sa yung story nung ano. Blindside. I think yung word na ano, parang lang, naisip ko lang siya kasi, di ba kanina yung pinag-uusapan natin, parang hindi ko talaga naisip. Like, kung yung gantong, ano, like, hindi ko nakita yung side ko na to noon sa akin. Na kaya ko tong gawin ever. Like, yeah, again, akala ko talaga noon magiging model ako. Inisip ko. So, yun lang siguro. Like, hindi ko nakita yung side na to sa akin no? Talaga. Okay po. So, the last question would be, what advice you could give to aspiring online professionals? Siguro yun, like, I think yun yung mga pinag-usapan natin today, yung mga highlights ng pinag-usapan natin today. Kung nag-i-start pa lang sila, like, wag silang panghihinaan ng loob. Like, kung kinaya ko nga,
kayang-kaya din nila. Lalo na yung mga nakikita ko na yung experience nila sa BPO, dati silang cleaner, dati silang 'di ba? Tapos frustrate sila. So, wag wag kayong titigil kasi hindi totoo. Oo, marami na tayo, pero marami ring clients. Like, I'm sure there's one out there na para para sa iyo. Ganun. Wag susuko, like always like try to learn new things. Wag kang mapapagod na mag-aral habang naghahanap ka ng clients. Mag-aral ka ng iba ng skills. I would say na focus ka lang muna sa isang skill. Nung nag-i-start WordPress talaga agad yung nakakuha ng attention ko. Kaya when I started, yun talaga yung pinag-aralan ko, gumawa ng websites and everything. Tapos siguro yun nga, wag ka masyadong magpapadala sa mga nakikita mo sa iba. Ganon. Kasi minsan yun din yung nakakapagod at saka yun yung makakadagdag sa sa frustrations mo, yung masyado kang tumitingin sa success ng iba. Kasi dadating ka din doon basta ka lang susuko. Like, yeah. Yun lang. And pag may gusto kang gawin, like if you put your mind and your heart into it, talagang hindi imposible. Yan, napaka-inspiring. Parang ang ikli lang nung isang oras, pero yeah. Ayan, we're at the end of the road. Tapos naman ang isang oras. And thank you so much, Emma, for sa pagpapaunlak mo at pagpapabudol mo kay Jelik. Na hindi alam paano yung inoohan mo. Yeah. Pero I enjoyed it. Alam mo, hindi ko alam ba't ako kinakabahan kanina. Bago mag-start, medyo kinakabahan ako. Pero nung nagchichikahan na tayo, parang nawala naman siya. So, totoo palang chikahan lang talaga siya. Yes, kwentuhan lang siya. Oo. Ayan, and as much as we want to extend our conversation, kailangan na po natin magpaalam. Pero before we go, ikaw Mamay, what's your parting words? What's your take on yung usapan ngayon? Ano yung pinaka tumatak sa'yo? Pinaka tumatak sa akin yung success niya is yung not mentally drained. So, very important talaga din yung health. Lalo sa sa akin nag-impact din talaga siya. And yun yung sabi niya na if the more na nagfo-focus dun sa iba, mas the more na mong mararamdaman yung pressure. Kaya you have to define your own success. Katulad nga sabi ni Miss Je kanina. And yun, wag titigil talaga. Kasi nandyan ka na. So, ayun, ako din, na-experience ko rin. And yung isa pa, hindi ka nagpapigil doon despite doon sa na-share mo kanina na education. Kasi ako din, hindi rin ako graduate. And siya yung naging malaking sa akin dati na parang, hindi naman ako graduate wala akong kayang gawin. So, parang, nung narinig ko yung story mo, parang sabi ko, talaga, parang talagang kailangan sa sarili mo muna, ikaw muna yung maniniwala na kaya mo. So, thank you. Thank you so much po, Miss Emma. Thank you, May. Thank you, Em. And ayan, ako din, actually I share the same sentiments and nakaka-relate din talaga ako sa mga kwento ni Emma kasi talaga hindi mo talaga may iwasan na i-compare yung sarili. But yun, redefine your own success. Hindi po pare-pareho yung definition natin ng success. And with that, yan, thank you so much everyone. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching us and hope to see you again next Wednesday. Please like our page, facebook.com/fopsco.ph, a national-based cooperative for Filipino online professionals. You may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn. And if you had some takeaways in tonight's show, please share this episode so others can also learn like you. Thank you so much, Popsco Media, for our partner in giving you this wonderful show. Join us again next week for another show with another special guest. Thank you, Popsco SMM Committee, for always being on top of all the episodes na kailangan nating i-air every week. And ayan, for our Popsco family, let's keep growing together. Ayan, thank you so much and goodbye everyone. See you next week. Thank you. Bye. Thank you, Em.